Margarine lang yung pinahid ko dito para kakapit yung ating grated cheese. At ito'y bawiin natin sa masarap natin na palaman. Magpalaman tayo dito ng custard. Kaya ito na yung ating full video, kaya tara na. So dito ay unahin natin gawin yung malambot na dough. Gagamit ako dito ng 1 kilo na first class flour. Lagyan ko ito ng 1 tablespoon ng yeast, 1/2 tablespoon ng bread improver. Kung wala kayong mga bread improver ay okay lang, skip nyo na lang yung bread improver natin. Lagyan ko ito ng 1 cup light brown sugar, 2 teaspoon ng iodized salt at 1 tablespoon vanilla extract. 2 piraso na itlog at 2 cups na evaporated milk. Nakikita niyo yung mga ingredients natin ay malalaman na talaga natin na ang sarap ng outcome ng dough natin. Tinunaw ko lang yung mga dry ingredients bago ko binasa yung harina. Pagkatapos ay haluin ko lang ho yan ng mabuti at maglagay ako dito ng 1/3 cup na margarine at 1/4 cup na lard or shortening. At ito na yung lalong lumambot yung ating dough kasi maglagay tayo dito ng 200 grams na mashed patatas or potato. Bali, yung 200 grams ko na patatas ay ito'y binalatan ko at nilagay ko sa steamer. At nang lumambot na yung patatas ay saka ko na yan dinurog ng pino. At hinalo lang natin yan ng mabuti. At ito na makinis yung aking dough kasi ay dinaan ko ito sa dough roller machine. Pagkatapos pakinisin ay agad ko itong putulin sa 30 grams lang. 30 to 32 grams yung putol ko dito. Pagkatapos natin itong putulin ay agad na nating figurahin para hindi tayo maalsahan. Gagamit ako dito ng 3 ounce ng ensaymada molder at ito'y banyahan lang natin ng shortening, lard or margarine. Pagkatapos itong figurahin ay paalsahin lang natin ito ng 1, 2 hanggang 3 oras depende sa room temperature natin. At ito na nga, naluto ko ito sa loob ng 15 minutes sa 180 degrees Celsius yung aking oven, yung temperature. So ito na yung masarap natin na palaman. Gagamit tayo dito ng 3 piraso na egg yolks. Maglagay ng 1 cup na condensed milk, 6 tablespoon na cornstarch. And then haluin mo na yan ng mabuti para matunaw yung cornstarch bago maglagay ng 2 cups na evaporated milk. Pero sa puntong ito ay hindi pa naka-on yung ating saucepan. Kung sa kalan ninyo ito lulutuin ay hindi pa naka-on yung kalan ninyo ha, yung wala pang apoy. Bali, haluin muna natin yan para matunaw yung cornstarch bago tayo magpaapoy ng kalan. At haluin lang talaga natin ito ng diretso o huwag lang tigilan sa paghalo para hindi masunog yung ilalim. Haluin hanggang sa kumulo hanggang sa ito'y lumapot. At pag ganito nakalapot ay off na natin yung saucepan or patayin na yung apoy ng kalan at maglagay na dito ng 2 tablespoon ng margarine. Pwedeng gagamit ng butter. Pwedeng refrigerated margarine. At lalong pwedeng gagamit dito ng pure butter o yung butter compound. At ito'y palamigin lang muna natin bago ilagay sa mga plastic piping bag para hindi din tayo mapasok. At yung palaman natin na ito pag lumamig ay medyo nag-dry yung ibabaw. Pero yung gagawin natin para bumalik sa kakinis ay batihin lang natin yan ng sandali ay babalik ho yan sa kinis. Ayan, hitsura pa lang yan gaha, nakakatakam na. Ang sarap nito, promise. Sa paglagay naman ng palaman dito, itansyahin lang natin. Huwag lang masyadong madami kasi maliit lang yung dough natin. At huwag lang din masyadong kaunti. Yung tamang-tama lang. At para kakapit dito yung grated cheese ay nagpahid lang ako ng margarine. Nakagawa pala tayo dito ng 66 pieces sa recipe natin ngayon sa may putol na 30 to 32 grams. At ang bintahan dito ay pwedeng ibinta ng 12 to 15 pesos pero depende pa rin sa costing natin.